everyone! Welcome back to my channel! I'm Ria Palma Rogas on my YouTube channel, Rogas Ria, and on your YouTube screen, and wanted to share something to you from what I've read in Pasugo, God's Message, a magazine of the Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Okay? So, buong pagtitiwalang aasa sa Diyos. Hallelujah! Upang hindi tayo manghina sa pananampalataya dahil sa mga nasasagupa natin sa buhay, sa mundo na batbat ng ligalig, napakaagap ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos na magpapalakas ng ating loob. Bagaman nakararanas tayo ng mga pagsubok at suliranin, hindi tayo sumusuko bagkos ay nagpapatuloy sa buhay na marapat sa mga tunay na Kristiyano at sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Lubos nating nauunawaan na ang lahat ng mabibigat na pinagdaraanan natin ay bahagi ng ating paglalakbay. Correct? Patungo sa tunay nating tahanan, ang bayang banal sa langit. Tiyak na makararanas ng ligalig bilang mga lingkod ng Diyos, hindi na natin ipinagtataka kung may mga kaligaligan sa buhay sapagkat ito ay pinagpauna na sa atin. Ang totoo, kasama na ito sa buhay ng bawat tao simula pa nang tayo isinilang. Ang mga tao ay may mga kaligaligan mula sa panahon na sila isinilang, sintiyak lamang ng alipato na mabilis na pumapaitaas mula sa apoy. According to Job 5:7. Hindi nakapagtataka maraming mga tao ang mabilis sumuko sa panahon ng matinding hirap dahil sa napakabigat na kanilang pinapasan sa buhay. Ano pat, hindi na nila ito nakakayanan pa. Ganito rin ang patotoo ni Apostol Pablo buhat pa sa kanilang panahon sa ikalawang Korinto 1:8. Sa tindi rin ng hirap na tinitiis sa buhay na ito, may mga tao nag-iisip na kitlin na ang sarili nilang buhay sa paniniwalang ito lamang ang natitirang solusyon upang mawakasan na ang bigat na nararamdaman. Nangyari na sa akin yan dati, guys. Subalit sa ganang mga hinirang ng Diyos, hindi nila dapat taglayin ang maling isipan tulad ng mga tao ng sanlibutan. Bagkos dapat nilang tularan ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa awit 31:15. Buong buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah! Iligtas mo ako mula sa aking mga kaaway, mula sa mga humahabol sa akin. Sa makatuwid para hindi tayo mawalan ng pag-asa, hindi natin dapat isiping tayo'y nag-iisa sapagkat ang Diyos ang magliligtas sa atin sa panahon ng kaligaligan. Amen. Maaasahang proteksyon ng Diyos, katulad ng lingkod ng Diyos na si Job, na nagdanas ng matinding pagsubok, tayo rin ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, anuman ang ating nasasagupa, may pangakong proteksyon ang Diyos para sa atin. Poprotektahan ka ng Diyos sa kapinsalaan, gaano man kalimit humampas ang ligalig. Sa mga panahon ng digmaan at kagutom, iingatan ka ng Diyos. Naligtas, ikukubli ka ng walang takot sa nakasasakit na mga salita o anumang ibang sandata. Tatawanan mo ang mga banta ng pagkawasak at kagutom. At hindi ka matatakot sa mababangis ng mga hayop. Ang tahanan mo ay magiging tiwasay at ang iyong mga tupa ay magiging ligtas. According to Job 5:19-22 and 24. Nakahanda ang Diyos na magkaloob sa ating mga lingkod niya ng kanyang mahalagang proteksyon sa lahat ng makapagdudulot sa atin ng kapinsalaan tulad ng digmaan, kagutom at iba pa. Upang kamtin natin ito, dapat buong puso tayo magtiwala at umasa sa kanyang banal na magagawa. Para sa akin, hihintayin ko, according to Micah 7:7, hihintayin ko si Yahweh upang tulungan ako. Buong pagtitiwala akong aasa na ang Diyos na aking tagapagligtas ang sasagot sa akin kapag nananalangin na ako. Katulad ng laging ibinibilin sa atin ng tagapamahalang panghalata ng kapatid na Eduardo V. Manalo, napakahalaga na tayo ay maging mapanalanginin. Sa pamamagitan niyon ay naipapakita natin ang ating buong pagtitiwala at pag-aasa sa magagawa ng Diyos para sa atin upang makapagtagumpay tayo sa lahat ng hilahil. Ingatang huwag madaya.
upang hindi mabigo ang sinumang lingkod ng Diyos na maranasan ang kanyang tulong at pagliligtas sa kanilang buhay. Hindi sila dapat matulad sa mga hindi nagpapahalaga sa kanyang mga salita. Ayon sa Lucas 8:12, sila yaong tumanggap ng mga tunay na aral, subalit madaling natangay ng dyablo. Ano ang binhing nalaglag sa tabi ng daan? Iyan ang katulad ng mga tao na pinakikinggan ang mga pagtuturo ng Diyos, ngunit dumarating ang dyablo at ginagawa niyang baguhin ang kanilang isipan na naging pagtuturo upang ang mga tao ay huwag maniwala o manalig sa pagtuturo at sila'y maligtas. Yayamang tayo ay tinuturuan ng mga tunay na aral ng Diyos, dapat natin pagyamanin ang mga ito at mahigpit na panghawakan. Pinag-iingat tayong huwag madaya ng dyablo upang huwag mabago ang ating isipan at mabaling sa masama. Kaya suriin nating mabuti kung sino ang dapat nating kaibiganin o kung sino lamang ang dapat nating paniwalaan. Hindi tayo dapat maimpluwensyahan ng mga maling kaisipan o ideolohiya kahit pa iyon ang ilaganap o pinaniniwalaan ng marami ngayon. Ano bang idudulot kapag nabago ang ating isipan ng kasamaan? Itinuro ni Propeta Isaias, pero kami ay nagrebelde laban sa kanya at kami ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang banal na espiritu. Kaya siya ay naging parang kaaway na nakipaglaban sa amin. According to Isaiah 63:10. Napakasamang kalagayan na naging kaaway ng Diyos, ang maging kaaway ng Diyos. Ang gayon ay nakapagdudulot ng kalungkutan sa kanyang banal na espiritu. Sa makatuwid upang hindi tayo ituring na kalaban ng Diyos at nagrebelde laban sa Kanya, mamalagi tayo sa pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos sa atin. Mabuti ka po sa aking Panginoon sapagkat ginagawa ko ang tama. Hallelujah. At ginagantimpalaan mo po ako sapagkat ako ay walang sala. Ginagawa ko po kung ano ang nais mo at kailan may hindi bumabaling sa paggawa ng kasamaan. Iniingatan ko po ang iyong mga batas sa aking isipan at kailan may hindi tinatalikuran ng iyong mga aral. Lubos po akong sumusunod sa iyo at nag-iingat na huwag magkasala. Mabuti ka po sa akin sapagkat ginagawa ko ang tama, ginantimpalaan mo po ako dahil sa pagiging walang sala batay sa iyong pamantayan. According to 2 Samuel 22:21-25. Ang anyaya ng Diyos. Ang Panginoong Diyos mismo ang may paanyaya sa bawat hinirang niya na lubos na magtiwala sa Kanya. Manalangin kayo sa akin kapag kayo ay nasa kaguluhan. Kung gagawin ninyo ito, sasagipin ko kayo. At pagkatapos, pupurihin ninyo ako. According to Awit 50:15. Napakapalad natin mga kaanib ng Iglesia ni Kristo sapagkat bilang mga hinirang ng Diyos ngayon, na maaasahan din nating diringginiya tayo kapag tayo'y nanalangin. Nakahanda siyang tayo'y kanyang sagipin sa panahon ng kaguluhan. Hallelujah. Kaya gamitin natin ang bigay niya sa ating karapatan na tumawag sa Kanya. Ilagak natin ang ating buong pag-asa at pagtitiwala sa Kanya upang sa tulong niya ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng maaaring puminsala ng ating pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan sa pagdating ng araw ng paghukom. Hindi tayo nag-aalinlangang sasagutin ng Diyos ang ating dalangin. Sapagkat ang Kanyang habag at kabutihan sa atin, siya mismo ang may pahayag na according to Isaiah 65:24, bago pa sila tumawag, ako ay sasagot. Bago pa sila matapos na magsasalita, akin nang pinakikinggan. Hallelujah. So guys, batay sa leksyong tinuro ng tagapamahala ng Pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagsambang kanyang pinangasiwaan sa lokal ng Malolos, distrito ng Eklesiastiko ng Bulacan West noong Oktubre 14, 2023. So guys, nalaman ko rin ang lahat ng bagay tungkol dito according to the Word of God para sa ating paglilingkod sa Panginoong Hesus at para matiyak natin ang ating kaligtasan hanggang sa araw ng paghukom. Buong pagtitiwala tayong aasa sa Diyos. So that's it guys. See you next time. Bye for now. This is Mami Ria Palmaragas wishing you the best in life. Mwah! And
I pray na itong summer na to maging maayos na maganda, maging matagumpay tayong lahat mga Kristiyano sa ating pagbabaka sa atin sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin sa mundong ito. And hindi tayo babayaan ng Diyos, wag kayong mag-alala, hindi tayo babayaan ng Diyos, ng ating Diyos Ama. And sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo tayo magiging matagumpay sa lahat ng bagay. So that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Bye for now. See you next time. Bye!